Sa gitna ng luntiang kapatagan, kung saan ang hangin ay mabango dahil sa amoy ng hinog na palay at ang araw ay malambing na yumayakap sa balat ay may isang magsasakang hinahangaan ng lahat, si Alberto. Matikas siyang lalaki, kayumanggi ang balat, matipuno ang katawan, matalim ang mga mata na tila laging may tinatagong lihim. Sa bawat kilos niya sa bukid, pagtaas ng itak, pagbuhat ng sako, pag-arko ng katawan sa ilalim ng araw ay tila nagsasayaw ang mga ugat sa kanyang mga bisig, at bawat dalaga sa baryo ay nahuhulog sa bitag ng kanyang karisma. Ngunit ang mga mata ni Alberto ay nakatuon lamang sa tatlong magkakapatid, sina Josie, Jane, at Jasmine. Tatlong magkaibang anyo ng kagandahan. Tatlong apoy na sabay-sabay niyang sinikap pag-apuyin, lihim sa ilalim ng kalangitan. Hindi niya inakalang ang larong iyon ng damdamin at laman ay magdadala sa kanya sa isang apoy na hindi niya matatakasan. Umagang-umaga pa lamang ay abala na si Alberto sa pagsasaka. Basang-basa na ng pawis ang kanyang damit, ngunit lalong tumingkad ang kanyang kagwapuhan sa ilalim ng araw. Mula sa lilim ng isang punong mangga ay lihim siyang pinagmamasdan ni Josie, ang panganay sa magkakapatid. Mahinhin si Josie, ngunit sa mga mata niya ay naroon ang apoy ng pagnanasa. Hindi na niya napigilan ang sarili at lumapit siya kay Alberto, dala-dala ang isang basket ng hinog na prutas. Alberto, mahina niyang tawag na halos pabulong. Lumapit si Alberto, at sa isang iglap ay walang sabi-sabi na kinuha niya ang kamay ng dalaga at hinaila ito sa lilim ng punong mangga. Mabilis, mapusok, at tila hayok sa isang bagay na matagal nang pinipigil. Doon, sa kalagitnaan ng mga palayan, habang humahampas ang hangin sa kanilang mga katawan ay naglapat ang kanilang mga labi, gutom, marahas, at sabik. Ang init ng katawan nila ay naghalo sa lamig ng umaga. Hindi na nila ininda ang maruming lupa o ang nakakatusok na damo, ang tanging mahalaga ay ang init ng bawat halik at yakap. Wala kang ibang babanggitin sa iba, ha? Bulong ni Alberto sa kanyang tenga pagkatapos ng mapusok nilang sandali. Tumanggaw si Josie na nanginginig pa dahil sa sarap ng naranasan. Ngunit habang pinupunasan ni Josie ang mga nagkalat nilang mga damit, mula sa di kalayuan ay may isang pares ng mga mata ang nakamasid. Si Jane, ang ikalawang kapatid, tahimik ngunit puno ng init ang dibdib. Hapon na nang makita ni Jane si Alberto sa gilid ng ilog. Walang pang-itaas at bumabakat ang bawat guhit ng kalamnan sa kanyang katawan habang nagpapakain ng kalabaw. Hindi na siya nakatiis. Lumapit siya at kunwaring magpapaligo rin ng kanilang mga kambing. Ngunit hindi nakaligtas kay Alberto ang mapanuksong tingin ni Jane, ang paraan ng pagdila niya sa kanyang labi at ang marahang paglalakad na tila inaanyayahan siyang lumapit. At lumapit nga si Alberto. Sa ilalim ng mababang puno sa tabi ng ilog ay muli siyang kumilos, walang pag-aatubili, at walang takot. Sa isang iglap, si Jane ay naisandal niya sa puno, ang kanilang mga katawan ay nag-init sa bawat galaw. Sa bawat halik ni Alberto sa kay Jane, sa bawat paghaplos sa kanyang baywang ay nagiging mas mapusok ang bawat sandali. Ang kanilang mga pag-ungol ay nalunod sa lagaslas ng ilog. At habang gumagapang ang kamay ni Alberto sa likod ni Jane ay naramdaman niyang kusa itong bumigay sa tawag ng init. Hindi sila naghiwalay hanggang ang araw ay tuluyang lumubog sa likod ng mga bundok. Sa gabi naman, si Jasmine, ang bunso, ang siyang palaging nagdadala ng merienda kay Alberto. Ngunit sa gabing iyon ay iba ang kanyang intensyon. Habang sinusubuan niya si Alberto ng suman ay nakatitig siya sa mga mata nito, malalim at mapanukso. Hindi na kinaya ni Alberto ang init ng titig ni Jasmine. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at pinisil ito, isang simpleng galaw, ngunit nagsilbing mitya ng isang apoy na hindi na mapipigil. Walang salitang namagitan sa kanila, tanging mga halik, haplos, at mga impit ng kasiyahan. Sa loob ng lumang kubo ni Alberto ay humulagpos sila sa anumang mga posisyon. Sa bawat pagdikit ng kanilang mga kaangkinan, sa bawat mapusok na paghinga ay pinagsaluhan nila ang init na matagal nang itinago. Hindi lamang silang nagtatampisaw sa ligaya kundi nagsanib din ang kanilang mga puso sa isang lihim na kasunduang walang kailangan pang salitain. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog na bilog sa langit at ang buong baryo ay tahimik sa pagtulog ay may mga yapot na marahang lumalapit sa kubo ni Alberto. Hindi niya alam, pero ngayong gabi ay hindi iisa, kundi tatlong dalaga ang darating. Si Josie, sa kanyang payak na damit at may dalang bagong inang prutas. Si Jane, na may baong alak na pampainit. Si Jasmine, na may baong tapang sa dibdib at apoy sa mata. Isa-isa silang dumating. At doon, sa madilim na gabing iyon ay nabunyag ang lahat. Hindi ka ba magsasawa, Alberto? Malambing ngunit may halong hinanakit na tanong ni Josie habang dahan-daang hinihimas ang dibdib ng binata. Kanino sa amin? Dagdag ni Jane na lumapit mula sa likuran at niyakap si Alberto at hinahalikan ang kanyang batok.
Si Jasmine naman ay diretsyong humarap sa kanya at nilapit ang mga labi sa kanyang tainga. Gusto mo kaming lahat, hindi ba? Hindi na nakakibo si Alberto. Ang mga katawan ng tatlong dalaga ay nagsimulang lumapit, dumikit, at dumikit pa. Hindi sila nagalit, hindi sila lumayo, sa halip ay tila nagtulungan pa sila. Mga kamay na gumagapang sa balat, mga labi na salit-salit na humahalik sa kanya. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang kapalaran niya. At sa gabing iyon, nagtagpo ang init ng apat sa ilalim ng bubong ng kubo na minsan ay pinagtatagwa ng kanyang mga lihim. Hindi na nila pinigil ang bawat helanghing, bawat pag-ungol at bawat pagnanasang matagal ng kinulong. Ang kubo ni Alberto ay naging pugad ng isang gabi ng kasalanan, matamis, marahas, at mapusok. Walang inggit sa pagitan nila, tanging apoy, tanging init, at tanging pagpapakaligaya lamang. Pagsikat ng araw, si Alberto ay nakahiga sa gitna ng tatlong dalaga, si Josie sa kanyang kaliwa, si Jane sa kanyang kanan, at si Jasmine sa kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng kubo ay mabigat, puno ng samyo ng pagmamahalan, at ng isang lihim na hindi na kailanman mabubure. Alam ni Alberto na mula sa gabing iyon ay wala nang atrasan. Hindi na niya kayang paghiwa-hiwalayan ang kanilang mga puso, hindi na niya kayang itakwil ang nag-iisang gabing iyon na nagbuklod sa kanila. Ngunit sa bawat ngiti ng mga dalaga ay alam niyang may halong sakit sa mga iyon. Ano ang magiging kapalaran nila ngayon? Kaya ba nilang isuko ang mundo para sa kani-kanilang pag-ibig kay Alberto? O sisiklab din ba ang apoy na ito at lamunin silang lahat? Pagkalipas ng gabing iyon ay hindi na naging normal ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas ay palihim na nagtutunggali ang tatlong magkakapatid para kay Alberto. Hindi sila nag-aaway ng hayagan, bagkus ay sa mga titig, sa mga haplos, sa mga palihim na bulong, doon nila nilalabanan ang isa't isa. Si Josie, gamit ang kanyang lamang at maalagang paraan. Si Jane, sa kanyang mapanuksong mga biro at madalas na mapangahas na kilos. Si Jasmine, sa kanyang matinding tapang at direktang pagkilos. Isang hapon, habang nagpapahinga si Alberto sa ilalim ng punong mangga ay lumapit si Josie. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Alberto at nagpakawala ng isang mabining ngiti. Hinimas niya ang batok nito, at pinisil-pisil ang balikat. Huwag kang mapagod, Alberto. Ako ang bahala sa'yo, bulong niya, sabay dampi ng malambing na halik sa pisngi ng binata. Hindi pa sila nakakalayo sa lambingan, nang dumating si Jane. May dala siyang alak, at naupo mismo sa kabilang gilid ni Alberto. Huwag mo siyang pagurin, ate, sabi niya habang tumatawa, tayo ang dapat magsilbi sa kanya. At bago pa makasagot si Josie, ay dumating naman si Jasmine, walang alinlangan na sumampa siya sa kandangan ni Alberto at nakatingin ng direkta sa kanyang mga mata. Ako ang pinakabagay sa'yo, Alberto, mariin niyang sambit habang inilapit ang labi sa tainga ng binata, alam mo yan. Nagangat ng tingin si Alberto, nakita niya ang tatlong dalagang handang gawin ang lahat para sa kanya. At naramdaman niya ang paminsan-minsang pagsayad ng kamay, ng hita, ng dibdib ng bawat isa sa kanya. Uminit ang paligid. Uminit ang bawat hininga. Hindi pa tuluyang lumulubog ang araw, pero ang dilim ng pag-ibig ay bumalot sa kanilang apat. Si Josie ang unang umaksyon. Hinalikan niya si Alberto sa labi, banayad ngunit matagal, parang sinasamba ang bawat bahagi ng kanyang bibig. Habang abala si Josie, si Jane ay lumapit sa leeg ni Alberto, nilalaro niya ang balat ng binata habang hinihimas ang kanyang kalikasan. Hindi nagpahuli si Jasmine, pamatong siya kay Alberto at ang kanyang mga kamay ay lumalakad sa bawat kalamnan nito. Hindi na kinaya ni Alberto ang pagsabog ng init. Hinawakan niya si Josie, hinalikan si Jane, niyakap si Jasmine, sabay-sabay at walang pinipili. Ang bawat halik ay naging mapangahas. Ang bawat haplos ay naging pag-aaliw. Ang bawat bulong ay naging paanyaya. Sa loob ng ilang oras ay naging isang ligaw na paglalakbay ang bawat pagkilos nila sa isa't isa. Hindi nila alintana kung sino ang mas nauna o nahuli, basta't bawat isa ay naglalaban-laban para sa kakaibang pagmamahal para kay Alberto. Hanggang sa bumagsak silang apat sa damuhan, magkakayakap, habol-habol ang mga hininga, at basang-basa ng pawis at pagmamahalan. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, habang nakahiga silang magkakatabi ay isang desisyon ang binuo, isang kasunduan. Hindi nila kayang iwan si Alberto. Hindi nila kayang ipamigay ito sa iba. Kaya't nagdesisyon silang pagsaluhan siya. Isang puso, isang pagkatao, tatlong dalaga, at si Alberto, hindi na niya kailangan pang pumili. Dahil siya mismo ang nagdesisyon, sa bawat gabi, sa bawat haplos, sa bawat impit, ibibigay niya ang sarili niya sa kanila ng buong buo. Walang pagsisisi, walang pag-aatubili, isang pag-ibig na ipinanganak sa kasalanan, ngunit lumago sa init at katotohanan. Ang gabi ay nagsimula sa katahimikan.
Ang hangin sa labas ng kubo ni Alberto ay malamig, ngunit sa loob ay nagbabaga ang bawat sandali. Si Josie ang unang sumalang. Nakasuot lamang siya ng manipis na puting kamaison, bakas ang bawat kurba ng kanyang katawan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Lumapit siya kay Alberto, mabagal, malambing, tila sinasayaw ang bawat hakbang. Hinawakan niya ang mukha nito, pinagmasdan ang bawat guhit, ang bawat bakas ng hirap at pagkalalaki. Ngayong gabi, ako lang ang sayo, bulong niya. Dahan-dahan niyang hinayla si Alberto sa papag. Umupo siya sa kandanggan nito, ang kanilang mga mata ay hindi nagkakalas ng tingin. Sa bawat halik ni Josie sa kanyang labi, marahan, malalim, puno ng pagmamahal. Hindi nagmadali si Josie. Sa bawat haplos at sa bawat pagdampi ng kanyang labi kay Alberto ay tila sinasamba niya ito, hindi lang bilang lalaki, kundi bilang buong pagkatao. Ang gabi ay umusad sa mabagal na ritmo, puro bulungan, puro impit, at puro paghinga. Hanggang sa parehong sumabog ang init na matagal nang naipon sa pagitan nila. Sumunod na gabi ay si Jane naman ang naghari. Hindi tulad ni Josie, si Jane ay walang pag-aatubili. Pagpasok pa lang niya sa kubo ni Alberto, suot ang pulang bestidang halos hindi na itinatago ang kanyang kalikasan ay lumapit siya agad, walang alinlangan. Ngayon, ako ang magdidikta, aniya, hawak-hawak ang sinturon ni Alberto. Hinatak niya si Alberto papalapit, sinandal sa pader, at walang babala, kinuyumos ng halik, maalab, mapusok, at puno ng pananabik. Hindi nagpakipot si Jane. Sa bawat halik niya, bawat sapaw niya sa likuran ng binata, ay ramdam ang pulso ng pag-ibig. Wala silang inaksayang sandali, ang kubo ay napuno ng mga impit, mga daing, mga halakhak na puno ng kagalakan. Hawak ni Jane ang gabi, at sa bawat pagsayaw nila ay alam ni Alberto na ibang init ang hatid ni Jane. Wala siyang ibang magawa kundi ang sumuko sa alon ng sarap na dinadala ng dalaga. Sa huling gabi ay si Jasmine ang pumasok. Tahimik siya sa una, suot lamang ang isang itim na telang manipis. Pero sa loob ng kanyang mga mata, ay naroon ang naglalagablab na apoy. Lumapit siya kay Alberto, hinawakan ang mukha nito, at pinilit siyang tumingin sa mata. Ngayong gabi, ako ang mundo mo, mahinang sambit niya. Hinailan niya si Alberto papunta sa papag, pinahiga, at siya mismo ang nagtrabaho ng husto na punong-puno ng pag-ibig. Si Jasmine ang namuno sa lahat, siya ang nagdikta kung saan ang bawat halik, at kung gaano kabagal o kabilas ang bawat ritmo. Siya ang nagdesisyon kung kailan lulunurin si Alberto at kung kailan ito aakayin sa isang mas matinding paglalakbay. Hindi siya nauubusan ng galaw, bawat galaw niya ay may pahiwatig, may init, may pagsabog. Hanggang sa umabot sila sa sukdulan ng gabi, sumigaw sa kataas-taasan ng ligaya, sabay na bumagsak, pawisan, pagod, ngunit puno ng kaligayahan. Pagkatapos ng 3 gabi ng pagsambang ginawa ng magkakapatid ay alam na ni Alberto ang katotohanan. Hindi niya kayang mamili. Hindi niya kayang iwan ang alinman sa kanila. 3 apoy ang nagpapainit sa kanyang puso. 3 halik ang nagpapalakas ng kanyang kaluluwa. 3 kalikasan ang pinagsaluhan niya, hindi sa kasalanan, kundi sa isang uri ng pagmamahal na sila lang ang nakakaintindi. At sa bawat paghinga niya, sa bawat pintig ng kanyang puso, 3 pangalan ang bumubulong sa kanyang isip, si Josie, si Jane, at si Jasmine. Isang umaga, habang abala si Alberto sa pagtatanim sa kanyang bukid ay may napansin siyang isang karwahe na huminto sa labas ng baryo. Mula rito ay bumaba ang isang babae, maputi, matangkad, balingkinitan, may mga matang kumikislap na parang bituin, at may ngiting parang kayang ipagiba ang mundo. Ang pangalan niya ay Cassandra. Isang negosyanteng galing sa syudad, at ngayon ay balak magtayo ng negosyo sa baryo, isang malaking pamilihan ng mga ani. Nang una silang nagkatinginan ni Alberto ay tila may kuryenteng damaloy sa pagitan nila. Si Cassandra, sa kanyang malulutong na hakbang at malalalim na titig, ay hindi nag-aksaya ng oras. Lumalapit siya kay Alberto habang ngumingiti. Ikaw siguro si Alberto, sabi niya na ang kanyang tinig ay parang alon ng init sa tenga ng lalaki. Ngumiti si Alberto, ngunit ramdam niya ang kakaibang hatek ng babae. Hindi ito tulad ng lamang ni Josie, ng mapangahas na biro ni Jane, o ng tapang ni Jasmine. Si Cassandra ay isang uri ng tukso na hindi niya pa nararanasan, isang halimuyak ng kasalanan na hindi mo mapipigilan. Hindi nagtagal ay napansin ni na Josie, Jane, at Jasmine ang kakaibang kilos ni Alberto tuwing kasama si Cassandra. Napapansin ni Josie na madalas nang lumalayo ang isip ng binata tuwing sila'y magkasama, nauurat na ramdam ni Jane ang pagbabago sa paghawak sa kanya ng binata, nagsisimulang mag-init ang ulo ni Jasmine, handang ailaban ang pagmamahal niya para sa binata. Hanggang isang gabi, habang magkakasama sila sa kubo ni Alberto ay hindi na napigilan ni Jasmine ang magtanong. Alberto, gusto mo ba siya? Nanahimik ang binata.
At sa katahimikan niyang iyon ay nagliyab ang puso ng tatlong dalaga. Sa halip na awayin si Cassandra ay isang desisyon ang pinili nila kung paano nila mapapaalala kay Alberto kung sino ang tunay niyang mga reyna. Sa gitna ng dilim ay nagplano sina Josie, Jane, at Jasmine ng isang gabi ng muling pagsamba, mas mainit, mas mapusok, mas walang patawad. Sabay-sabay silang humarap kay Alberto sa kubo, suot ang mga manipis na damit na halos hindi na nagsisilbing takip. Ngayong gabi, sabi ni Jane habang inilalapit ang mukha kay Alberto, kami ang pipili para sayo. Hindi nakagalaw si Alberto, sapagkat agad siyang pinalibutan ng tatlong kagandahan, tatlong paglalamang, at tatlong init. Tinalupan nila ang binata ng dahan-dahan, parang sinisindihan ng apoy ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Nag-uunahan sila sa bawat halik. Naglalaban sila sa pagsayaw. Hindi niya malaman kung kaninong pagmamayari ang sunod-sunod na nagpapaligaya sa kanya. Naging isang bangungot ng sarap ang buong gabi. Hanggang sa halos mawala ng ulirat si Alberto dahil sa sunod-sunod na pagsabog ng kaligayahan. Sa bawat impit niya, sa bawat paghingal niya ay pinapaalala ng tatlong dalaga. Kami ang una, kami ang huli, kami ang sayo. Isang gabi, habang nagiinuman sina Josie, Jane, at Jasmine kasama si Alberto sa kubo, biglang dumating si Cassandra. Walang palam at walang pasintabi. Nasa pintuan siya, nakasuot ng isang pulang damit na tila sinadyang iakma sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang tela ay manipis, halos see-through, at sa bawat hakbang niya ay nagwawala ang kanyang halimuyak. Napatigil sa pagkilos ang lahat. Tumayo si Cassandra at lumakad dahan-dahan papunta kay Alberto na tila isang leong naghahanap ng biktima. Alberto, bulong niya, malambing ngunit puno ng panghahalina, hindi mo kailangan pumili. Ako lang ang makakapagbigay sa iyo ng lahat. At bago pa makakilos ang tatlong dalaga ay hinawakan ni Cassandra ang batok ni Alberto, at walang babala, hinalikan siya, mariin, mapusok, punong-puno ng panunukso. Hindi nakagalaw si Alberto sa una, ramdam niya ang lambot ng labi ni Cassandra, ang apoy nito na dumidikit sa kanya. Pero bago pa tuluyang bumigay ang binata ay sumugod si Jasmine. Hinailan niya si Cassandra palayo at galit ang mga mata. Akin siya, sigaw ni Jasmine. Si Jane naman ay pumulupot sa braso ni Alberto at nagmamakaawang ipaglaban siya. Habang si Josie ay lumuhad sa harapan niya, humawak sa kanyang kamay, at pabulong na nakiusap, Alberto, tandaan mo kung sino ang nauna. Nabaliw ang buong gabi. Sa gitna ng init at gulo, si Alberto ay naging parang troso sa gitna ng naglalagablab na apoy, hinahatak sa kaliwat kanan ng panghahalina at pagmamahal. Si Cassandra na matinding tukso at bagong apoy. Sina Josie, Jane, at Jasmine, na tatlong halijing ayaw siyang bitiwan. Sa sobrang init ng mga sandali ay walang sinayang ang apat na babae, ang bawat isa ay nagpapaligsahan sa kung sino ang makakapagpabaliw kay Alberto ng higit pa. Ang kubo ay umalangaw-ngaw sa mga impit, bulungan, at habulan ng hininga. Walang sino man ang nagbigay daan, lahat sila, sabay-sabay, gusto siyang paligayahin. Sa gitna ng kanilang pagkakabangga, isang mapangahas na bagay ang nangyari, habang nag-aagawan sila kay Alberto, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang magkadikit, hindi lang kay Alberto, kundi sa isa't isa. Naghalo ang init, naghalo ang impit, naghalo ang kaligayahan. Ang gabi ay naging isang ligaw na sayaw ng ligaya, isang paglalakbay na walang direksyon kundi pataas ng pataas, painit ng painit, at palalim ng palalim. At sa huling pagsabog ng gabi, isang pangalan ang sabay-sabay nilang binanggit, Alberto. Ang gabi ay bumalot ng lambot at kalasinggan. Ang lampara sa kubo ni Alberto ay nagliliyab ng mahinang liwanag at nagsisilbing saksi sa isa sa pinakamainit na gabing hindi malilimutan ng baryo. Hindi na nag-usap sina Josie, Jane, Jasmine, at Cassandra, nagkatinginan lang sila, at tila may di nagkakausap na kasunduan. Ngayong gabi, sila ang magmamay-ari kay Alberto. Hindi isa-isa. Sabay-sabay, si Josie ang unang gumalaw. Sunod si Jane. Hindi nagpahuli si Jasmine. At si Cassandra. Hindi alam ni Alberto kung saan siya titingin, kung sino ang unang lalapitin, kung kaninong pag-ibig ang unang susuklian, dahil ang buong pagkatao niya ay binabalot ng sarap mula sa apat na direksyon. Pumipintig ang kanyang pagkatao sa bawat segundo, parang sisubog sa init ng sabay-sabay na pag-atake ng apat na babae. Hindi na nila inintindi ang tamang paraan, ang tama o mali. Si Cassandra ang unang humila kay Alberto, at kumalinga sa kanya. Si Jasmine ang samando sa kanyang likuran at bumulong sa kanyang tenga, ikaw ang hari namin, ngayong gabi, wala kang kawala. Sa bawat sandali ay nagpasalit-salit sila sa pagsamba kay Alberto, ang bawat paglalakbay, bawat pagkalinga, bawat impit ay nagpapatunay ng kanilang pagkapusok. Walang tumigil, walang nagbigay daan.
Lahat sila ay sabay-sabay, sabik, nag-aagawan ng bahagi ng bunga. Hanggang sa hindi na kinaya ni Alberto. Sumabog ang kanyang kaligayahan, isang sunod-sunod na pagsabog ng kalsiyahan na halos ikawala niya ng ulirat. Hindi na siya pag-aari ng isa lang. Ngayon, siya ay kanila ng lahat. Ang gabi ay hindi natapos sa isang beses lang, paulit-ulit nilang sinamba si Alberto, hanggang sa sumuko na ang pagkatao nito, pagod ngunit labis na maligaya. Pagkatapos ng gabing iyon, habang natutulog si Alberto, ang apat na babae ay nagtipon sa isang sulok ng kubo. Nagkaroon sila ng isang desisyon, hindi na sila mag-aaway. Hindi na sila magseselos. Si Alberto ay hindi nila kayang iwan o ipamigay. At kung hindi sila pipili, bakit hindi nila pagsaluhan? Sa pagitan ng bulungan, at maliliit na tawa ay bumuo sila ng isang plano, isang gabi kung saan sila ang magdidikta at hindi si Alberto. Isang gabi kung saan lahat ng pananabik nila ay ilalabas, sabay-sabay, walang tigil, walang awa. At sa dilim ng gabi, sa pagitan ng pawis, ligaya, at hininga, isang bagong kasunduan ang nilikha, hindi na si Alberto ang pipili. Sila ang pipili para sa kanya, araw-araw, gabi-gabi, habang sila'y nabubuhay.